Hello po mga kababayan, dito na naman po tayo. This is Nancy Bicolana. Mag-usap ulit tayo. Patuloy pa rin po ang maraming mga usap-usap sa nangyari po kay dating Undersecretary Cabral. Kasi nga po ay yung especially yung lugar niya na nagpaiwan siya, di ba? Yung pala po mga kababayan, 2 beses na pala yon. Yung palang iniwan siya doon ng kanyang driver na nagpaiwan naman siya. Pangalawa na pala yon kasi nung una ay nag-stop over din sila doon, kaya lang pinuna na sila ng pulis. Kumbaga parang danger yata yung area na yon. So umalis sila. Pumunta sila sa malapit sa hotel nila, kumain, tapos nagpabalik pa rin. Bumalik pa rin sila doon. At doon na po nagpaiwan si dating Secretary Cabral. Yun ay yung binabasa natin kahapon na 3 o'clock siyang nagpaiwan doon. Di ba binalikan siya ng 5 o'clock, ay hindi na siya makita. So, ngayon mga kababayan, ang isa pa, yung sabi nga po ni Senator Marcoleta, bakit, kumbaga, mayroon ba siyang kausap doon? Bakit doon? Kumbaga, bakit doon pa sa may tabimbangin? Kumbaga, di ba? Nandoon ka o may kausap ka ba o may ka-meeting ka ba? Pero isa pa pong nakakaano dito ay kung takot pala siya sa height. Alam mo po, mahirap talaga pag takot ka sa sa height na mapalapit ka lang diyan talagang kumbaga yung anxiety mo ay napakataas. Ako nga hanggang paa ko, parang pati yung anxiety ko umaabot sa paa. Pero talaga pong nakakatakot yan kung meron ka talagang fear of height. Yun pa po yun. Isa pa po, ang sabi nga po ni Senator Marcoleta, mga kababayan, sabi niya sa nangyaring ito, panoorin na lang natin siya mamaya, na parang kumbaga, mas marami pong tanong kaysa sagot. Ngayon mga kababayan, panoorin natin kung ano itong ang take ni Senator Marcoleta dito po. Kasi, alam mo naman, si Senator Marcoleta isa paborito ko talagang pakinggan. Nasaan na yun? Yung take po niya dito. Ito nga po, Sabi po dito, doon daw po sa old video shows late DPWH Yusek Cabral saying she's afraid of height. Pero bakit nandun siya, di ba? Ba't nandun siya? Kung may takot ka po talaga sa sa height, hanggang paa, maramdaman ko talaga ang anxiety dahil sa takot yan. But anyway, ito po, tingnan natin ang take ni Senator Marcoleta dyan, ha? Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun. Diba? Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat napanganib yung lugar na yun? So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oo Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo, kasi sabi ni, iwanan mo ako pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? Balikan mo na ako. Di ba dapat may... Usually, ganun mo Hindi ba dapat tatawagan ka? Balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Tagal-tagal mo naman. Ayun nga. So bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas, di ba? Yun ang mayroon pang story. Dalawa yata. Pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, no? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. O kung sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon.
lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. USEC for planning po siya. Oo. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oo, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oo. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oo. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oo. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niyo, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oo. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At maraming ang nagtataka, ba't ganon? Oo. Oo. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oo. Hindi po ba kino-question talaga dahil siya nga po ang kumbaga nandito, nasa kanya ang yung bulk ng information ay nasa kanya. Hindi po ba? Tapos ngayon nag-iisip tayo, bakit hindi siya iniimbitahan? Bakit hindi siya doon sa ICI? Siya pala po ay naka-schedule na dumalo sa ICI ng December 15. Hindi po siya sumipot, no show. Tapos 4 days later, wala na. Si dating Yusek Cabral. Ba? Napaka-misteryoso talaga. Pati yung kanyang, yung fear of heights, nandoon pa siya sa may, kumbaga, parang bangin, di ba? Ay, nako. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang Diba? tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon, sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Opo. So, ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga, naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyong dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito, at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha ang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari. Opo. Itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Di ba? Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na, ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Yung Cellphone. text, yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba ang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang Diba? pusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Yun na nga. Siguro, ang ombudsman ang nakuha ng reaction, diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga, mga partido ni
Yusek Cabral. Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano ha? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang. Hindi parang ang bilis eh. Ang bilis nung agad ko nakita doon sa balita na inorderan ang pulis na i-secure ang cellphone at mga gadget. Ombudsman na siya eh. Hindi na siya, di ba? Parang isip ko, siya ba talaga ang presidente natin? Kasi ngayon naiisip ko tuloy mga kababayan, hindi ba siya rin ang nagpa-aresto kay Tatay Diggs? Di ba? Ano ito? Ikaw yung ombudsman? Ikaw pa rin ang DOJ secretary sa tingin mo? Ikaw ang PNP chief? Ikaw ang presidente? Mukhang sobra na po talaga. Parang natitingin ko, sobrang powerful ninyo. Sa totoo lang. May epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersya ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun, di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Diba? Oho. Kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa ng, tama kayo Kasi Sen, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito, Opo. palagi nating binabanggit, sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Diba? Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Dahil sa pagkawala Kung ni Yusek tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, pero sa nangyaring ito, maaaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, mayroon tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat eh. Tsak po yun. Di ba? Right. Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman Sen sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera, tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo. Kasi nga, Correct. nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Di ba? Pero tataka ko na doon sa mga, tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang Parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon? Ipakita mga direct. Ayun, yan, Bakit siya kaya binalot ng foil, Paano niyo naman alam na foil yan? Ayan po yung Ako, no? ako hindi ko alam kung ano yan eh. Parang Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon eh. Sabihin, para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman... Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Na-accident, bumagsak Yung body bag, ano? Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste, Ayan. tungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Ayun. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Ayun. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Yusek Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19. At sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito eh. No? Nakita lang nila. Kaya nga humingi siya ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing kay... Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Kay Yusek. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang.
Ay, pinakita. Nung lumarap siya doon, pinakita At niya. nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya para noon. Noon pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Oo. Oo. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po, doon natin na-interview dito, Sen, binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi So, ni total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes, Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya, May kopya na rin po ang DPWH Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga Kaya nung lang, ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-usapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate, ano? Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakakalap na ebidensya. Yes po. Oo. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun, oo. Ikaw ba naglahad nito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yusek Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Yun na, wala na. Kasi kahit wala na-laptop siya. ngayon, maaaring sasabihin lang ng iba, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, Oo. ng mga files na yan. No? So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Ano? Sa akin lang, opinion Opo, ko lang opo, ito. opo. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, Opo. yun ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Maliban na siguro kung may mga personal secretary siya, ano? May magsasabing, Yan ay talagang ano. kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces, halimbawa. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, Ayan. ayun naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan we can take judicial cognizance na by technology, talagang galing sa'yo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama, tama. Ay, naku. Well, again, sana magpakaingat po ang Baguio City PNP ang Cordillera sa bagay na ito. At yung maraming tanong sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, ay unti-unti masagot sa pamamagitan ng malalimang investigasyon po nila. Kasi maraming tanong talaga yan. Bakit siya pumunta ron? Sino ba yung kausap niya ron? Ayan, oho. Di ba? Diba? Pagkaraniwan kasi kung may kausap ka, ba't ka naman pupunta doon Sa bangin. sa bangin o kaya sa tabi Yan. ng ilog? Di ba? Tama po. Ang isa pa kong ipinagtataka ng iba, mismong si Yusek Cabral ang nagsabi sa isang panayam noon pa na siya ay may phobia sa heights. So ibig Ano sabihin naman? hindi niya kaya, Hindi siya, takot siya sa matataas na tapos matataas na lugar. O yung Tuba, Benguet, isa sa pinakamataas na lugar sa Baguio yun eh. Opo, yung mga lugar na yan. Oo, narating ko na yun eh. Yung Tuba. Alam pag nandun ka yung ulap na ano mo eh. Ayun po yung pinaka-foggy Napakalamig sites. doon eh. Opo, pinaka-foggy area po yung Tuba Benguet bago kayo makit ng Baguio. Ngayon, kung totoo na takot siya sa heights, ay ba't naman siya pumunta ron? Di ba? Yun na nga, di ba? Bakit, sino ba yung katagpo niya? Sino yung kausap niya? Hindi pang karaniwan yung magtatagpo kayo sa gilid ng bangin o kaya sa... At saka totoo ba yung larawan na parang umupo pa siya doon sa may barandilya ng nung gilid ng kalsada? yun yung hindi yun yung sinasabi. May driver, yung picture driver. Picture na ata ng nag-selfie. driver yan. Totoo ba yun? Na, Ito yata ang mga kababayan sinasabi nilang picture, oh. Ito po. May nag-post nito. Oh. Siya ba 'yon? Si Yusek Cabral ba 'yon? Ba't siya nandun? 'Di ba? Oh. So, yun yata yung sinasabi nila na picture. nakaupo siya doon sa may barandilya ng... Pero yun ang tinuro kasi ng driver na dito po siya umupo eh. Barandilya ng ano yun? Yung karsada po. Yung di ba semento. mga semento. Ayun na po yung cliff yung bangin. Umupo siya doon sa may pinakabakal. Doon sa, batay doon sa picture na pinakita nung driver.
So, nakakatakot naman Yun yun. na nga po. Diba? Kung ayaw ko ng ganun. Eh. Sa kabila nung kung mayroon takot sa anumang height. Ano, ha? Well, yun So, po. kaya maraming tanong talaga yan. Opo. Yun. Abangan natin sa part po ng Philippine National Police, ano, ha? Para sila ay maalis yung agam-agam ng ating mga kababayan. Ang iba lang kasi ngayon, lumalabas na may parang insinuasyon na siya ay nagpakamatay. Yun ang insinuasyon na lumalabas sa maraming report.